Sumainyo ang Panginoon at kayo ba ang ipinangangakong palilino o maghihintay pa kami ng iba? Ito yung tanong ni Juan Bautista. Bahagi ngayon ay ikatlong linggo ng Advento. Ay 4 na linggo lamang sa Advento. So, bahagi sabi nga natin ay alin, nakakulay pink, at yung sinindihan natin ng dila ay kulay rosas. Ngayon ay alin, linggo ng kagalakan. Bahagi yun na kung saan ay makita natin ang tanyay, ang tawag natin ay Gaudete Sunday. Translation, kagalakan. Sa panahon din ng Kwaresma, ay ginatawag din tayo Laudate Sunday. Laudate, pagpupuri, Gaudete, kagalakan. Naway mapuno tayo ng kagalakan. Hindi natin nagawa sa Ebanghelyo ngayon ay pagkakataon sa gitna ng paghinilay natin sa ipinahayag ni Juan Bautista. Kayo po ba ang pinangangakong palilino o maghihintay pa kami ng iba? Siguro masabi natin, bakit kaya nasabi ni Juan Bautista? No? Bahagi ito baga ay pagtatanong lang tungkol kay Jesus. Kasi sabi nga natin, ng December 8, yung mga nakasimba ng December 8, yung Ebanghelyo natin ni Alin, nagtatanong si Juan Bautista sa sinapupunan ni Elizabeth nung binati ni Maria, nadala-dala niya sa kanyang sinapupunan si Jesus, si Elizabeth. So bahagi at kung inyo rin ang maalala, ipinahayag. Kasi ito yung panahon na si Juan Bautista na kabilang muna. Bago yung nabilang ko, anong sabi niya sa kanyang mga alagad at sa mga tao na sa paligid niya, nung binigyan niya sa Jesus. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Agnus Dei, Peccata Mundi. Bahagi yun. Pero ngayon, nagpadala siya ng mga alagad upang itanong kay Jesus, kayo ba ang ipinangakong palilino o maghihintay pa kami ng iba? Minsan may mga tao, minsan tinatanong ko ang Diyos. Nagdududa ako sa Diyos. Nangihina ang aming pananalig sa Diyos. Yan po ay bahagi ng aming karanasan bilang tao. Sana huwag tayong mawalan ng pag-asa. Bakit? Kasi tayo na si Juan Bautista. Ang sabi nga sa Ebanghelyo na sa mga sinila, sabi ni Jesus, wala pang lumitaw na hindi na dakila kay Juan Bautista. Ay ito yung tinuturing na dakila na Jesus ay pinagdudahan niya, pinagdudahan siya. Pero bahagi yun, na kung makita natin na bahagi ito ng buhay ng tao. At nawa, dito tayo hugot ng lakas para lalo natin mapagtibay ang aming pananalig. Sa baba ng pamaraan, una, yung kahalagahan ng patuloy ng pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Kasi bagaman tawag na natin dito, ay hindi mo maintindihan yung tanong ni Juan Bautista. Hindi
Hindi mo malaman kung mainit baga o malamig. Pero bahagi ito na kung saan ay naroon pa rin yung pag-asa. At sabi nga natin, ngayong taon na ito, 2025, hanggang January 6, 2026, no? Ay jubilee year natin. No? At ang tema ng jubilee year natin ay alin? Jubilee of Hope. Jubileo ng pag-asa. Napakahalaga ho na kung saan yung makita ho natin magtiwala tayo na mayroong pag-asa. May pag-asa tayo ay makababangon. Pag-asa na alin tayo ay magpatuloy sa panawagan ng buong kawan. Minsan na yun po, ang tawag tanong ay may mangyayari ba ngayon sa usapin ng korupsyon na sa usapin ng padrino system. Yung pag-asa ko. Kasi bakit? Alam na nga natin na matagal na nangyayari ito. Pero ngayon, nakita natin nabulan lang. At maliwanag natin, may resibo. No? May resibo. Hindi lang haka-haka. May mga pagkilos. At bahagi nito na kung saan ay nakita rin natin, ito ay pagkakataon na kung saan ay pagtibayin natin yung ating pagtugon sa panawagan ng Diyos sa usapin ng alin na katarungan na pagkapantay-pantay, fairness, no? Bahagi mo, sabi nga alin sa mga lumalaban ng patas, no? Pagkakataon, hindi lang mo ito kasi usapin ng problema ng gobyerno, no? Ito yung usapin ng hinaharap natin sa kultura na ginagalawa natin sa abang aspeto ng buhay ng tao, maging sa gobyerno, sa simbahan, o kaya sa pribadong sektor ng lipunan. May mga nangyayaring anomalya at mayroong pag-asa. Pwedeng mabago. Pwedeng mabago. Sabi nga ang rin kasi sapagkat ipinamanig na Jesus natin, sabi ni Jesus doon sa mga alagad ni Juan Bautista, sabihin mo kay Juan ang iyong nakita at narinig. No? So, sabi nga natin ay, see it for yourself. Kasi, ano yung nakita natin? Bilang kaganapan nilong na ipinangako ni Propeta Elias, no? Doon sa unang pagbasa, bilang kaganapan ng pagdating ng mananakop, ano yun? Sabi nga natin ay restoration from any defects. No? Yung maibalik tayo sa original na katatayuan, alin, makakita ang mga bulag. Ang mga pilay ay makalalakan. Ang mga kaitongin ay mapagaling. Mabuhay ang mga patay. No? Sabi nga ako sa unang pagpasa yun, makapag-ahawit ng kagalakan ng mga pipi at ipinamanig na maipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa mga dukha. Kaya bahagi yun na kung saan ay makita natin na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy tayo manalig sa Diyos. Alam nyo, nung panahon ng pandemya, ito yung isang ayon sa pag-aaral na mga kabatid natin. Pag ang panahon ng pandemya at pagkatapos ito, malaki o yung influensya ng alin-alin. Marami yung mga nawawala ng pag-asa. Ano? Kasi medyo parang sinukubat tayo ng hindi lamang ng pandemya, ngunit na mga bagay na kung saan ay parang hindi natin kakayanan. The very fact na tayo, na magpasalamat tayo, bakit? No?
Pero mga kung tawagin natin yan, tayo ay nakasurvive. No? Nakasurvive tayo ng pandemya. Na kung inyong isipin, ng panahon na yun, parang katapusan na natin. No? Pero hindi, nakayanan natin. Kaya kahit na sa usapin na hinaharap natin ngayon bilang mga Pilipino, ay umaasa natin na tayo ay makakaahon. Bakit? Pinapangako ni Jesus. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Patuloy tayong magtiwala sa pangunguna ng grasya ng Diyos. No? Patuloy tayong magtiwala sa pangunguna ng grasya ng Diyos. Hindi lang wishful thinking. We have to ask for the gift of God's mercy and compassion. Pangalawa, bahagi yun na kung saan ay makita ko natin yung tema ng ikatlong linggo. Kagalakan sa paghihintay. Bahagi yun, joyful anticipation. Kapag tayo naghihintay, kung minsan makita natin natin, naiinis tayo, naiinis tayo, nawawalan tayo ng pasensya. Bahagi yun na kung saan ay makita mo natin, ang hamon ng susunod. We have to wait in the spirit of joyfulness. No? Kagalakan. Ano? Huwag natin kalimutan. Naghihintay ng may kagalakan. Bakit? Darating sa Jesus. Darating ang kagalakan ng pagliligtas ng Diyos. Narito siya. Kaya kailangan natin. No? Hindi dapat yung paghihintay natin ay nakasimangon. Hindi dapat yung paghihintay natin ay aburido. No? Hindi natin mapapabilis yung panahon. Kapag tayo ay inaasal, kapag tayo ay hintay, hindi naman mapapabilis yun. No? It's in the same, yung oras. Pero ano yun? Kinakailangan natin, huwag natin pahirapan ang ating sarili sa gitna ng ating paghihintay. Kaya ano yung panayan ni Jesus? No? Wait with joy. No? Maghintay ka ng puno ng kagalakan. Kaya nga, maganda yung aming darating na tayo sa Martes. Yung siyam na araw, bahagi yun, yung labinaryo natin sa kalakadan ng kapanganakan ni Jesus. No? Bahagi yun ng aming kultura bilang mga Pilipino. No? Kasi yung iba naman, wala namang simbang gabi. No? Talagang bahagi yun. Bagaman sa tradisyon ng simbahan, meron ng tinatawag na yung 17 to 24, no? That is only 8 days. No? Pero hindi yung bahagi yung sa liturgia ng simbahan. Pero sa akin, siyang nakalaw na binaryo ng paghihintay natin sa dakila, biyaya ng pagliligtas ni Jesus bago siya ay isinilang. Kaya, sa mga panahon na kayo nagkakabang, naghihintay, lagay nyo sa inyong isip, no? Magalang tayo. No? Sana makita natin yung kagalakan na tulog ng ating Panginoong Heso Kristo. Kahit na tayo ay naghihintay. Ay makita rin natin, hindi mo masasayang ang ating oras sa pagkilos natin sa daigdig ito. So ito pang dalawang ito. Una, huwag tayong mawalang pag-asa. Pangalawa ay maghintay tayo ng puno ng kagalakan.